Tila kay daling magpasalamat sa Diyos. Oh, magandang kanta yan, ah. Sa mga pagpapalang lagi ng kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Tila ba kay hirap magbigay ng papuri, kung mga kabigo ay nadaramang lagi. Nagtitirang pag-asa'y tila ba maglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang malulumbay. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Oo nga, paborito pala ni Beth yan. Buhat sa mga matay, huwag kang papalit. Paghihirap ng puso'y kanyang mamahalin. Hindi ko siya masyadong kabisa. Amen. Glory ng Diyos. Ganda po yung mensahe. Oh, yung mensahe. Actually, nababagay talaga kay Beth yun, eh. Ang dami mga pagsubok na dumating. Kasi, kung titingnan natin, ang buhay niya ay sa mundo. Correct, ano? Sabi niya, nasa mundo siya. Kung kailan, hindi naman kung kailan, hinipo siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang sakit. Napakatindi dahil cancer. Sabi niya nga, ang hirap pala. Kasi, ang bata niya lang, 28, 29? 26 po. 28, 28. At 28 po. 20 siya nagkaroon. And she needs our prayer. Isama natin siya sa ating mga panalangin. At gusto ko naman sa atin ngayong gabi na to, gusto ko naman mapakinggan ang ating kapatid na Benny. Sa kanyang kaarawan. Isang special. Ibigay mo sa kanila para merong siya magkakan. Nakakuha na yan? Alam mo niya. Nakapibili niya eh. Okay na po. Okay. Ayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay na ninyong lahat. Amen. Ni pastor na lahat ng kasamahan, bagong kaibigan dito. Amen. Kasi yung pagpunta ko dito, actually parang nagdalawang isip pa kasi ako eh, kasi sa Sharjah, parang nasabi ko na yun nung nag-testify ako ng isang na kumbaga yung buhay ko doon is parang ando na yung conveniente talaga, may sarili kang, kumbaga mayroon kang bahay, mayroon kang sasakyan, malapit ang opisina, may mga kaibigan na nandun din yung mga talagang kasama ko sa Pilipinas. And then bakit sabi ko, Lord, parang pero ang kulang dun kasi sa Sharjah is syempre yung family ko nasa Pilipinas, ganun lang yung setup namin. Sabi ko sa Diyos, ba't parang, di ba pag komportable yung buhay mo, yung trabaho mo, yung mo, lahat. Parang pakiramdam mo is hindi ako nahihirapan or hindi ako nagkakaroon ba ng trials, yung parang gano'n. Parang hindi ako Kristiyano. Yan ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige. God, gusto ko mabago yung sistema na to sa buhay ko, sa araw-araw ko. Sabi ko, gusto ko magba ng trabaho, bigyan mo ako ng trabaho. And then, humingi din ako ng prayer request kay, doon sa, every Sunday may prayer meeting sa bahay. Doon mismo sa amin ginagawa. Doon pumupunta din yung mga kapatiran sa Sharjah. Then, Thursday, merong Bible study. Si Sister Juliet ang nag-lead. And then, sabi ko, Sister, gusto ko magkaroon ng ibang trabaho, yung panibagong environment. Wow. Ayun. Ang bilis ng sagot ng Diyos. Days lang talaga yung binilang. Then, napakabilis ng paglipat ko dito. And then, nung nagpapaalam na ako doon sa
doon sa amin, doon sa dati kong company, pinigilan talaga ako. And nilampasan pa nila yung offer dito. So parang gusto kong, nagdalawang isip ako, tumawag ako dyan sa, sabi ko, i-decline ko na. And then, nung pipirmahan ko na talaga yung sabi ko, hindi humingi ako nag-request ako Diyos ang nagbigay ito, bakit tinanggihan ko, bakit nagdalawang isip ako. And then, dininay ko yung counter offer nila, inaccept ko. Sabi ko, God, alam ko, mahirap yung pagpunta ron kasi wala akong kakilala doon, kundi isa kong kaibigan. Ayun, at saka, isipin mo, naka-bed space ako dito. Okay, God. Oo, hindi God. Kasi sanay naman ako sa ganong buhay Mahirap nga yung ganitong nasa komportable kang buhay. Parang hindi ka naman masaya. And kaya pala dinala ako dito. Mas yung banding dito, yung sa kapatiran dito, talagang nakita ko yung talagang puso sa puso, walang Family. Pamilya talaga. Yung hindi pag-attend mo ng church, paglabas mo hindi mo na sila kilala. Oo, maraming ganun na kahit makasalubong ko yung pastor, hindi naman niya ako kilala. Opo. Yun, dito, naramdaman ko talaga yung pamilya. Amen. And ang prayer na lang talaga ng puso ko, yung pamilya ko. Kung minsan yung doon sa Sharjah, yung mga kasama ko doon, na nakatira sa bahay, na-born again sila lahat. Amen. So, Praise bago ko God. umalis. Amen. And Praise aktibo God. sila ngayon. Kasi magaganda yung boses nila din. Wow. Kumakanta talaga sila sa Sharjah. Amen. And sabi ko nga, bakit, kumbaga, yun yung cry ko, yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka mga anak ko, hindi ko, kasi malayo nga. Pero yung iba kong pamilya, yung pong nanay ko, yung mga kapatid ko, Amen. na-born again na po sila lahat. Ipag-pray lang, continuous prayer, and the time will come that they will know Christ personally. And sa totoo lang po, since lumaki ako sa Quezon, lahat po ng karahasan, sa totoo lang, naranasan ko. And before, bago ako na-born again, as in, galing din ako sa ganung buhay. Yung mga, worldly na buhay. And, yun nga po, unti-unti talaga binabago ka. Amen. And hindi mo talaga babalikan yung mga buhay mo na, yung alam mo na kasi, since dito, pagdating ko dito, 2007, 2007, na nag-work ako dito, talaga pong lahat ng yung mga worldly, talagang kahit maraming umaaya, talagang hindi ko talaga Amen. Purihin ng Diyos. hindi ko talaga mapagbigyan. Parang hindi iba talaga. Kasi alam mo na yung consequences. Opo. Parang mahirap Mahirap yung nalaman mo yung katotohanan tapos i-deny mo, di ba? Amen. Ayun. mo pa rin yung Ang prayer ko pa rin po is sana magpatuloy na. Kumbaga, gusto ko rin, lahat naman tayo nangangarap na tumaas yung level natin para din tayo nag-aaral, kumukuha ng kurso pagdating Amen. sa Word of God. Tama. Actually, yun ang ginagawa natin ngayon. This is a training to all of you para makita nyo talaga yung katotohanan. And when you know the truth,